Standard Time. Sa ngalan po natin mga kasamang Kings Radio Reporter, mula sa Technical, kasamang Edgar Cabanyog, ako si Leo Varon. Umagang balita sa Kings Sa ngalan Radio. pa rin nating partner, kasamang Richard Sagayno. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa mga Kings Radio Station sa 99.5 Kings Radio San Francisco, Agusan del Sur. Napapakinggan din 102.5 Kings Radio Seattle Negros Oriental at 94.5 Kings Radio Hinubaan Negros Occidental. Umagang balita sa Kings At may Radio. mga kabayan, sa detalye na po ng ating mga nagbabagang balita. Balitang probinsya. Mixed emotion ang naramdaman ng Moro National Liberation Front sa naging desisyon ng Supreme Court na tanggalin na sa mapa ng BARM ang lalawigan ng Sulu. Ayon kay MNLF Chairman at Ministry of Labor and Employment BARM Minister Muslimin Sema, magkahalong saya at lungkot ang kanyang reaksyon. Una, masaya siya dahil naging legal at naayon sa batas ang implementasyon ng Bangsamoro Organic Law. Nalulungkot naman si Sema dahil nahiwalay sa BARM ang Sulu. At sinabi ng opisyal na hindi katanggap-tanggap ang naging desisyon ng Supreme Court dahil malaking sampal at insultoan niya ito sa lahat ng mga nagsikap at nagbuwis ng buhay upang makamit ng Bangsamoro ang nasabing kasarinlan. Malungkot tayo dahil sa isang declaration ng Supreme Court na ang Sulu ay hindi kasali sa Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao, which is a declaration of sa amin, that's a declaration of war, no? Dahil sinira yung pinaglipan ng mga Moro people na itayo yung Autonomous Region in Muslim Mindanao. Balitang probinsya. Ang tinig mga kabayan kay MNLF Chairman at Ministry of Labor and Employment BARM Minister Muslimin Sema. Balitang probinsya. Samantala mga kabayan, abay kinumpirma ngayon ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Gubsan Makakuwa Alhads na hindi niya siya tatakbo bilang gobernador ng probinsya. Ayon kay Gubsan, member of the parliament ang kanyang lalahukan sa paparating na first BARM parliamentary election sa susunod na taong 2025. Ito ayon kay Governor Makakuwa kasabay na ika-200 anibersaryo o bilang pagtutuwid ika-2 taong anibersaryo ng lalawigan ng Maguindanao del Norte. At kasabay na rin sa birthday kahapon ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala daan-daan mga residente naman mula sa iba't ibang bayan ng Maguindanao del Norte nakatanggap ng libreng medical check-up sa handog ni Governor Abdul Rauf Makakuwa sa gymnasium ng Sultan Mastura Central Elementary School. Ayon kay Health Program Sheena Risa Rueda Sensuat, sinabi niya na ito ay parte ng pagdiriwang ng second founding anniversary ng lalawigan, kabilang sa serbisyong medikal ng misyon ng libreng check-up para sa mga adult at pediatrics, medical check-up ng mga buntis, dental check-up, vaccination, libreng circumcision at eye screening. Nagpasalamat naman ang medical service provider sa pag-avail ng mga residente ng bayan at mga karatig na lugar sa programang handog ni Governor Makakuwa. Hindi alintana ng medical team ang patuloy na buhos na ulan kasaway ng kanilang tuloy-tuloy na pagbibigay serbisyo sa mga nais makatanggap na nasabing programa. Naging katuwang sa operasyon ng mga doktor mula sa pribado at pampublikong mga ospital tulad ng Iranon District Hospital, City Health Office at kawani mula sa Provincial Governor's Office ng Administrasyon. Pinasalamatan din ng mga kinatawan ng buong medical team ang gobernador ng lalawigan sa kanyang inisyatiba na malaking pakinabang sa mga mamamayang higit na nangangailangan ng tulong medikal. Balitang probinsya. Dagdag ba rin mga kambayan sa ating balitang probinsya mga kabayan ngayong umaga? Balitang probinsya.
Formal nang inanunsyo ngayon ng Family Alliance ang pagtakbo ni former TESDA Secretary General Suharto Teng Mangudato. Ang pag-anunsyo ay naganap sa Grand Canduli for Peace and Unity sa Bayan ng Dato, Dinsinso at Maguindanao del Norte. Dumalo sa Grand Canduli ang mga miyembro ng pamilyang Mastura sa pangunguna ni Sultan Kudarat Mayor Dato Tukaw Mastura at pamilyang Sinsuat na pinangunahan naman ni Dos Mayor Dato Lester Sinsuat. Si Mangudato, dating gobernador ng Sultan Kudarat Province at asawa ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangudato. Sa kanyang mensahe, sinabi ni former Governor Ting Mangudato na isa sa mga rason kung bakit siya tatakbo bilang gobernador sa lalawigan ng Maguindanao del Norte para magsilbing mediator ng mga rido, grupo na may hindi pagkakasundo, as na niya magkaroon ng pagkakaisang bawat lider ng mamamayan sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Juan Maguindanao is elected as governor as of now. At yun ang naging decision na tapusin ko upang hindi tayo magkaway-away. Kasi ako, I just want to mamaniga ko sa lugas ko sa niya magkagapya. Imbaba ko sa ginawa ko, kagina, kung tinagaan ko na sutindag, na mabatang gasto magiginawa ng ka, na ipabulong ka na wala ka na. Ang tinig ni former TESDA Secretary General Suharto Teng Mangudato. Balitang Probinsya. Umagang balita sa Kings Radio. Oras na natin ganap ng alas 6:42 ng umaga, Philippine Standard Time. Mga kabayan, tuloy sa ating mga balita sa mga nagkakape, mga nag-aalmusal ngayong umaga at sa may mga lakad, magdala ng pananggalang sa ulan. Dahil patuloy pa rin po tayong binubuhusan ng malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Kamindanawan. Dumako na tayo mga kabayan sa ibabahagi natin balita, pambansa. Sa balitang pambansa, naghain na not guilty plea si Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa-akusado nito sa kasong child and sexual abuse. Itong sinabi ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Estrelito Torion matapos ang arraignment ng kahapon ng hapon sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Tumanggi na magbigay ng karagdagang detalye si Attorney Torion dahil sa confidential in nature ang kasong dinidinig sa korte. Hindi physical presence si Kibuloy sa arraignment dahil ginawa ito sa pamamagitan ng video conference. Maalalang nauna nang naghay ng not guilty plea si Kibuloy at iba pa sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Balitang RTC. Pambansa. Dada pa rin sa ating balitang pambansa, iniimbestigahan na ng Department of Justice o DOJ ang mga aligasyon laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nagalok umano ito ng bilyon-bilyong piso kapalit ng tulong mula sa isang Filipino-Chinese na negosyante. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, matagal nang tinututukan ng DOJ ang mga una nang inihayag ni dating Senador Pampilo Lacson. Ipinakita pa umano kay Lacson ang larawan ng negosyanteng kasama ni Guo bilang patunay ng kanilang koneksyon. Samantala, sinabi naman ni Gilbert Cruz, Executive Director ng President sa Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC, ay pinaubay na nila kay dating senador ang isyu lalo na sa aspeto ng pagbalidit ng kanyang mga pahayag. Bagamat hindi nagbigay ng particular na detalye, ipinahayag ni Cruz na hindi na siya na magugulat kung totoo man ang nasabing mga aligasyon na Guo. Umagang balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Oras na natin ganap ng alas 6:44 ng umaga, Philippine Standard Time. Labas po tayo ng ipilan mga kampayan. Alamin ang mga report natin mga kasama na kastanbay. Sa mga may lakad po ngayon at mga may pupuntahan, magdala ho ng pananggalang sa ulan dahil nakakaranas pa rin po tayo ng mga pagbuhos ng ulan dito sa bahagi ng Kamindanawan at sa bahagi ng probinsya ng Cotabato. O nabugso mga kampay ng mga report, abay BIPAT member patay sa pamamaril. Yan sa may aliw sa North Cotabato, detalye at follow-up report mula kay Gar Cabanyogar. Kings Radio. Report. Patay ang isang BIPAT member matapos itong barilin sa Sitio Upper, Barangay Tapudok, Aliusan, Cotabato. Kinilala ang nasawing biktima na si Amelil Sasamin Luminda, 25 anyos, driver ng payong-payong, magsasaka at volunteer BIPAT ng Barangay Kulambog, Pikit.
personal grudge ang isa sa mga sinusundang anggulo ngayon ng mga pulis na nasabing pamamaril sa dakong 2:00 kamakalawa ng hapon. Habang sugatan naman ang isang 12 anyos at nakaligtas naman ang 10 anyos na batang babae. Napag-alaman na sakay ang mga biktima ng payong-payong, ngunit pagsapit sa lugar ay nilapitan ito ng umano'y mga lalaki at binaril gamit ang matataas na kalibre ng baril. Dead on the spot ang biktima, habang isinugod naman ang mga anak ng biktima sa isang pagamutan. Agad na ikinasa ng PNP at AFP ang hot pursuit operation laban sa suspect at patuloy ang ginagawang investigasyon ng Alyusan PNP. Yan ang report. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, barangay Sinawigan na maging maliwanag na ang mga lansangan dahil sa mga pinatayong street lights ng LGU sa pamumuno ni Mayor Apple Cuan. Detalye report mga kabayan mula kay Maricel Bayuna. Ang report, Sel. Kings Radio. Report. Sa wakas, magiging maliwanag na ang mga lansangan ng Barangay Sinawigan sa tulong ng mga bagong street light na ipinagawa ni Mayor Angel Rose Aparial Cuan CA. Ang mga residente ng mga barangay ay labis na napapasalamat sa mga proyekto dahil ito ay nagdulot ng mas ligtas na paglalakbay sa gabi at nagbigay ng seguridad sa barangay. Ayon sa mga residente, dati ay madilim at delikado ang mga kasada tuwing gabi, ngunit ngayon ay maaliwalas na at mas komportable sila makalakad o makauwi ng hindi natatakot. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang mga pasilidad at kaligtasan ng bawat barangay sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Apple Cuan. Dagdag pa rito, ang street light project ay bahagi ng proyekto ng lokal na pamahalaan na magbigay ng mas maayos at maginhawang pamumuhay para sa mamamayan ng libungan. Patuloy ang mga hakbang sa pag-aayos ng iba pang mga pangunahing serbisyo sa bawat barangay para isang progresibo at ligtas na bayan. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Alas 6:47 ng umaga, Philippine Standard Time. Payout katuwang ang tanggapan ni 1st District Congressman Joel Sacdalan isinagawa kahapon sa barangay sa Daan, Midsayab. Alamin natin detalye report mga kabayan mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. 1,000 benepisaryo mula sa unang distrito ng lalawigan ng Cotabato ang nabiyayaan ng 5,000 pisong ayuda bilang pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang kaarawan kahapon na pinamagatang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ang payout ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita ay ginanap sa Gabriel Bayog-ang Gymnasium sa Barangay Sandaan, Midsayab, Cotabato na pinangunahan ni Cotabato 1st District Congressman Joel Sacdalan at mga kinatawan mula sa tanggapan ng DSWD Region 12, katuwang sina 1st Congressional District Political Affairs Chief Engineer Jerry Pildad at Konseho ng Barangay Local Government Unit o BLGUs sa Daan. Sa panayam ng Kings Radio News Team kay 1st District Congressman Joel Sacdalan na naging makasaysayan at masaya ang kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakapagbigay ng regalong pinansyal ang ama ng bansa sa pamilyang kapos ang kinikita upang kahit papaano ay mabigyan ng pansamantalang lunas ang krisis na dumating sa kanilang buhay. So, kanina program is AKAP program siya. Ayuda para sa kapos ang kita program. Assistance sa mga constituents natong medyo nagka-problema sa karon nga. Kabalungan gikan mata sa El Nino. So wala pay harvest or any is part of the program sa tuwang gobyerno. Pinasalamatan ni 1st District Congressman Joel Sacdalan ang partnership ng kanyang tanggapan at DSWD maging ang kooperasyon ng mga barangay captains ng mga bayan sa unang distrito dahil mabilis na ipapaabot at iparating sa tunay na nangangailangan ang mga ayuda bilang sila ang higit na nakakilala sa kanilang constituents. Salamat din ako sa ating mga barangay kasi mas kilala nila yung mga nasasakupan nila ng mga community, mas mapapadali ang trabaho. Ganun lang, it's always partnership. Just like DSWD, then connect tayo sa mga barangay officials. At yan ang report. Ako Sed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Oras ganap ng alas 6:49 ng umaga, Philippine Standard Time. Isa pa report ng ating dakuan mga kabayan, 1,000 residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nakatanggap din ng tag 5,000 pisong cash kasabay ng karawan ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon.
Detail and report, alamin natin mula kay Den Banudan. Den. Kings Radio. Report. Ipinabot ni Maguindanao del Norte at Cotabato City Representative City Sahara by Dimple Mastura ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay House Speaker Martin Romualdez. Isa rin ang kanyang distrito ang napili at nabigyan ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang AKAP o Ayuda para sa Kapos at Kita Serbisyo para sa Lahat bilang pasasalamat ng Pangulo sa kanyang kaarawan. Kahapon, 1,000 benepisaryo ang dumaan sa masusing ebalwasyon upang masiguro ang mga tatanggap ng 5,000 pisong tulong na pinansyal mula sa DSWD ay talagang kapos ang kinikita at karapat-dapat na mabigyan ng ayuda. Sa ating mga kababayan nga po dito sa Maguindanao del Norte with Cotabato City, ngayong araw nga po ay handog po ng Pangulong serbisyong sapat para sa lahat dahil nga po ngayong araw po ay kaarawan niya po. Alhamdulillah dahil andito po ako ngayon at meron po ako mabibigyan na 1,000 beneficiaries na makakakuha at makakatanggap po ng 5,000 each. Sa kabilang dako, pangmamahal sa mga constituents ng Maguindanao del Norte at Cotabato City ang isa sa mga kadalihanan kung bakit ninanais ni Representative by Dimple Mastura na muling tumakbo bilang kinatawan ng distrito dahil nais niyang suklian ang suportang pinagkaloob ng mga ito bilang kanilang representante. Sa panayam sa kanya ng mga mahayag hapon, sinabi ni Mastura na ang pagmamahal at pagtitiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno ay nagpapatunay lamang na mas lalo pa nitong pagbubutihin ang kanyang pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Yes, ang aking mga kababayan po dito po sa ating distrito, lalong-lalo na po yung mga higit na nangangailangan po. In return, sinusuklian ko lang po ang kanilang suporta, ang kanilang tiwala, lalong-lalo na po ang kanilang boto dahil kung wala rin pong boto ng ating kababayan, wala rin po ako dito sa aking kinalalagyan. Yan ang report din Banudan para sa umagang balita ng Kings. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, mamaya sa ating pagbabalik. Umagang